أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Silang bahagi ng katawan, hindi na Santa Maria. Anong ginawa ng Christian? Pinako na sa krus ang kasalanan natin. Halika, Lynn, Ross. Hindi pa kasal, nagrumansan. Nagsama-sama ng dalawa. Pagkita ng kanyang kasintahan na sundalo, binaril. Ha? O di ba mga relatives? Ganyan ha? Uminom na sila ng alak, nagsugalan na sila. Patubo na ng pira. Pero nandiyan sa kanilang Bible, sa Deuteronomy 23 verse 19, ang magpapatubo ng pira, ilalagay sa apple. At marami pa. Yung mga gawain nila, hindi. Bigyan ko kayo ng sense of humor. 1 Corinthians 11 verses 6, and 10. Na, sabi ng Bible ninyo, mga babae kailangan magtalukbong ng buhok dahil sa mga anghel at pagpapakita ng pagpapakumbaba sa kanilang husband. Kay Prophet Muhammad, peace be upon him, isinumpa ng mga anghel. So ano ang mga babae ng Muslim? Ito lang ang ipakita. Sinong pinaka-model? Si Santa Maria. Ito lang ipakita at ang palad ng kamay. Dito. Tingnan niyo sa bata, yung mga Christian na mga babae, ang punta dyan, pina Santa Maria. Ito. Pero sa atin, hindi nila sinunod ang kanilang Bible. Ang sinunod nila, gumawa sila ng kanilang Santa Maria. Alam mo ba? Sinong Santa Maria sa atin, ginawa nila? Hindi nyo alam? Alam mo, si Santa Maria Aramina, Santa Maria Jimenez, Santa Maria Gintana ba? Hindi mo yan alam. Yan ang sinunod nila, mga artista. Santa Maria Ropa, Katrina, mga bago ng mga Santa Maria nila ngayon, kung anong ginagawa ng artista, ginagawa nila. Hindi sa salita ng Diyos. Maliwanag. So, mula ngayon, huwag na kayo mag-premarital sex. Magpakasal kayo muna. Sa harapan ng gobyerno, okay. Kaya mayroong sulat, pero sa harapan ng Diyos, ilalagay kayo sa apoy sa pagmamahal. Sabi ni Jesus sa John 8:1-7, ang makipagkalik na hindi pa kasal, kailangan batuhin ng lalaki na walang kasalanan hanggang mamamatay. Kung makipagtalik ka sa asawa ng iyong kapitbahay, Leviticus 20 verse 10, papatayin ka, sabi ng Bible ng Christian. Stricto ang Bible ng Christian, pero sa Quran 4 verse 15, at least mayroong mag-produce ka ng 4 witnesses. Pag ikaw lang nakatika, tatlo lang kayo, hindi pwede ka patay. Pero sa Christian Bible, patay. Walang witness. Yan ha? So ngayon, alam na ninyo ngayon, ang kaligtasan na binigay ni Pablo, patay, si Jesus daw Diyos, naging laman, naging tao, dumaan kay Maria at nagpakamatay sa krus. Sinungaling lahat yan. Yan lahat, tinanggihan lahat ni Jesus sa Bible. Yung paratang ng Christian na si Jesus Diyos, anak ng Diyos, nagpakamatay sa krus, nabuhay muli at sambahin, tinanggihan lahat yan ni Jesus sa Bible. Memorize ko mga chapter at verses. Ibibigay ko rin sa inyo ang one. Kaya ano ngayon ang kaligtasan na dinigay ni Jesus sa Bible? Ito lang ang nakuha ninyo sa Kingdom of Saudi Arabia. Wala nang iba. Ito lang ang kay Jesus mga salita sa Bible. Ano ang kaligtasan? Ang kaligtasan ni Pablo, patayin si Jesus, di ba? Patayin. Pero si Jesus hindi nagpakamatay. Wala kang makikita sa Bible na siya nagpakamatay. Si Wahid, ang nagsalita si Pablo. Kanya lang yan. Ngayon, in Luke 18 verses 18-20, ito na. Sa uluhin na ninyo ito. Luke 18 verses 18-20. A certain ruler of the Jews asked Jesus Christ, isang pinuno ng Hudiyo, nagtanong kay Jesus, "Good Master, what shall I do to inherit eternal life?" Mabuting guro, ano po ang dapat kong gawin upang magkamit ng buhay na walang hanggan, meaning paradise? Sabi ni Jesus answered and asked him. Si Jesus sumagot at nagtanong sa kanya, "Why callest thou me good? Bakit mo ako tinatawag na mabuti?"
There is no other God save one, and that is God. Wala nang ibang mabuti liban sa Panginoon. And you know the commandments. At alam mo ang mga utos. Do not commit adultery. Huwag kang mangangalunya. Do not kill. Huwag kang papatay. Do not steal. Huwag kang magnanakaw. Do not bear false witness. Huwag kang magsisinungaling sa iyong pagsaksi. The last, honor thy father and thy mother. And that was the only salvation given by Jesus from the Bible. Yan lamang ang ibinigay ni Jesus na paano ka ma-paradise sa Biblia. Hindi siya nagsabi, ipako ako ninyo sa krus upang kayo ma-paradise. Siya nagsabi. Kasi anong tanong ng isang leader? Paano siya makapasok ng paradise? So, sabi ni Jesus, wala ka na may isang Diyos at sundin ang bukas. Ayos? Ngayon, uulitin ko, isa-marais ko muli. Sabi ni Pablo, sabi ni Jesus, nagpili siya ng mga apostol, walang nakita na Pablo. Ikalawa, si Pablo Pariseo. Ikatatlo, ito ang teaching ni Paul. Ang sabi ni Jesus, ang susunod sa Pariseo, hindi makapapasok sa karera ng Diyos. Ngayon, ano ang teaching ni Paul? Si Jesus Diyos, anak ng Diyos, nagpakamatay, nabuhay muli, sambahin. Ano naman ang sabi ni Jesus? Propita lang ako, anak ako ng tao, hindi ako nagpakamatay, hindi ako nabuhay muli, hindi ako magpasamba dahil gawa-gawa ng tao. Saan tayo ngayon panig? Sa Bible. Andyan lahat. Bibigyan ko pa kayo ng inyong references, batayan. Sabi ni Jesus in Matthew 12 verse 30, anyone who is not for me is really against me. Kung sino man ang hindi panig sa akin ay laban sa akin. So panig kami kay Jesus sa Bible ng mga Muslim. Kami ng mga Muslim, panig kami kay Jesus sa Biblia ng Christian. Kung panig ka kay Pablo, isa ka na Christian. 1 Corinthians 3 verse 10, sabi ni Pablo, siya ang pasimuno ng Kristyanismo. Walang Christian sa panahon ni Jesus. Walang religion sa panahon ni Jesus ng Kristyanismo. Christian World Encyclopedia 1984, copyright page 17, 22,190 religion of Christianity, wala sa panahon ni Jesus. See? Ngayon, si Jesus, iniibig namin. Kayo kabayan, iniibig ba ninyo si Jesus? Iniibig ba ninyo si Jesus? O kaaway ninyo? Ikaw kabayan, iniibig mo ba si Jesus? Hindi, nag-isnan ko po. Okay. Anong pangalan mo? Si Jesus, iniibig ka raw nila. Pwede ba sabihin mo, Jesus, kung paano ko makilala si Ray at kanyang mga kasamaan na iniibig ka niya? Lakasan mo. John 14:24. Ang hindi umiibig sa akin ay hindi tumutupad sa aking mga salita. Hindi akin ang salitang naririnig ninyo, kundi sa amang nagsugo sa akin. So, rinig na ba kayo na sumunod sa salita ni Jesus? Na siya isang propeta lamang? No. Anak ng tao? Ano pa dyan? Hindi nagpakamatay? Hindi nabuhay muli? At hindi magpasama? Dito na. Andyan sa inyong Biblia. Dito pa rin. Sabi ni Jesus, ang hindi umiibig sa akin, hindi tumutupad ng aking mga salita. Dahil ang salita na inyong narinig, hindi akin, kundi sa Diyos na nagsugo sa akin. Meron na. Magpatira pa na ba kayo? Sabi ni Jesus, gawin akong tularan. Magpatira pa na ba kayo ng pagsamba tulad ni Jesus? Yan, mga tanong-tanong ko sa inyo. Jesus, advisean mo sila. Payuhan mo sila, Jesus. Kaya kung ako ang magpayo, alam ko na they do not want to. Payuhan mo sila. I have set I have set an example for you so that you will do just what I have done for you. Nagbigay na ako ng halimbawa para sa inyo upang gawin naman ninyo ang ginawa ko para sa inyo. Jesus, noong nakita ka ni Maria Magdalena at gusto ka niyang hawakan, ano ang sinabi mo sa kanya? Pwede ba isabi mo yan sa kanilang harapan, Jesus? Kaya kung ako ang magsasalita, hindi ito sila maniwala. Sabihan mo, Jesus. 17.
Noong gusto kang hawakan ni Mary Magdalene, anong sinabi mo sa kanya? Huwag mo akong hawakan sapagkat hindi pa ako nakapunta sa Ama, wika ni Jesus. Sa halip pumunta ka sa aking mga kapatid at sabihin mong aakit ako sa aking Ama at inyong Ama, sa aking Diyos at sa inyong Diyos. Sa aking Diyos at inyong Diyos. Meron bang Diyos na may kanyang Diyos? Diyos, Jesus, magsamba ka ba sa iyong Diyos? At paano ka nagsamba bilang tularan namin? 39. Hanggang sa kabila. Tingnan natin. Kalayo ng konti, nagpatira pa siya at nanalangin. Ama ko, kung maaari ilayo mo sa akin ang saro ng paghihirap na ito. Ngayon man, huwag ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo ang nangyari. Saan si Jesus sa Bible nagganyan? Magkikristyano ako. Yung ginagawa ninyo. Sabi ni Jesus, gawin akong tularan. Nagsamba si Jesus, nagpatira pa lamang. Saan siya sumasayaw? Praise the Lord, Jesus Christ, our God, hallelujah. Hawak sa maganda, hanap ng pastura. Hawak sa maganda, hitadyak, hangkanan, hangkaliwa. Di nagpapalakpakan. Ikalawa, saan si Jesus nagganyan? Magkikristyano ako. Sa Bible. Liban sa pagpatira pa, kabayan. Kaya nga sinabi ko sa inyo, kayo ay pinakamapalad. Hindi na kayo makakita ng tulad niyo. Mga pastor ninyo, mga pari, ang sinasabi sa inyo lahat kay Pablo, hindi kay Jesus. Sabi ng Allah sa Quran, 9:34-35, sabi ng Allah, Ya ayyuhalladhina amanu, o kayo naman nanampalataya, inna kathira minal ahbari war ruhbani la ya'kuluna amwalan nasi bil batil. Nilamoy nila, kinain nila ang kayamanan ng sangkatawan sa kasinungalingan. Wayasudduna ang sabilillah, at hinadlangan nila sila sa daan ng Allah. Meaning, ang teaching ni Jesus sa Bible, tinatago nila sa inyo. Hindi nila pinahayag. See? Tinatago nila sa atin ang mga teaching ni Jesus. Gaya ng nabasa ni Ray kanina, sa aking Diyos at inyong Diyos. At si Jesus pala ay nagsamba. Mayroon bang Diyos na magsamba? Ray? Wala. Si Jesus nagsamba. Gawin natin tularan para tayo ma-paradise. Ang aral ni Jesus, pakinggan ng Israel. Pwede ba, Jesus, basa ko kay Ray ang mga aral mo doon sa Israel. Sabihan mo sila, Jesus. Kung sinabi mo sa Israel. Sumagot si Jesus, ito ang pinakamahalagang utos. Pakinggan mo, Israel, ang Panginoon ng ating Diyos, siya lamang ang Panginoon. Yes. Si Jesus nagsalita na ang Diyos niya taga-Israel ay isa. Ano ang pangalan ng Diyos ng taga-Israel? Jesus ba ang pangalan? Dito na ninyo malalaman ngayong kabayan. Jesus ba ang pangalan ng Diyos sa taga-Israel? Basahin mo yan. El Elohe Israel. Nang ibig sabihin ng Diyos ay Diyos ng Israel. So, El Elohe Israel. Ang El, Arabic, Allah. Sa Hebrew Aramaic, El. Diba? Pagdating sa Matthew 7:46, nilagyan ng letter I, naging Eli o Ili sa atin. Ili lang masumaktan. Sa Arabic, Allah, limada taraktan. Nagsabi ba si Jesus sa Bible? Jesus, bakit mo ko iniiwan? Aking sarili, bakit mo ko iniiwan? Hindi pwede yan. Dahil sabi niya, sa aking Diyos, sa inyong Diyos. At nagsamba siya. Yeshua, Yahweh. Napakalapit sa Allah, Allahng ili. Malayo yung Yahweh, Jehovah, Yahweh. Lalo sa wikang Bisaya. Sinong Bisaya rito? Yawa. Napakalayo na. Pisting Yawa. Nakakrutsis. See? So, sa Old Scofield version, sinulat ng 14 Doctor of Divinities. Sa Revelation, sa Genesis 1 verse 1, sa footnotings, sinabi doon ng mga Scofield version, 14 Doctor of Divinities, nagsalita, Allah is the name of our Lord. Allah sinabi doon, Allah is the name of our Lord. See? Allah is the name of our Lord.
Sinabi ng Doctor of Divinities sa Genesis 1 verse 1 sa kanilang aklat ng Scofield version, sa kaniyang footnoting, sinabi doon nila, Allah is the name of our Lord. Pagdating sa New Scofield version, kinuha na ang Allah, pinalitan ng Elohim. Naging plural in respect. Naging Elohim. I am plural na siya. So, Allah ang pangalan. Sabi ng Allah sa Quran 14 at 20 verse 14, Innani anallah. Sa katotohanan ako sa Allah. La ilaha illa ana. Wala nang ibang Diyos na sabay liban sa akin. Fa'buduni. Kaya nga paglingkuran ako ninyo. Waqimis salat. At itindig ninyo ang pagsamba. Lidikri. Bilang pag-alaala sa akin. So yun ang pangalan ng Diyos. So ngayon, paano ang pagpili ng tunay na relihiyon? Dito tayo ngayon makikita. Paano ngayon ang pagpili ng tunay na relihiyon? Una-una, ang pagpili ng tunay na relihiyon, ang iniwan ni Jesus. Binanggit sa kasulatan. Ano ngayon ang iniwan ni Jesus sa atin? Katoliko ba? Puro square ba? Born again bang iniwan niya? Jesus, pwede ba andito si Ray? Ano ang iniwan mo dito sa amin? Isabi mo, Jesus. Lakasan mo lang. Kapayapaan ang iniwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Hindi ito tulad ng binibigay ng sanlibutan. Huwag kayong mabalisa, huwag kayong magtakot. So, kapayapaan ang iniwan ni Jesus. Anong kapayapaan sa Hebrew Aramaic? Shalom or Shalom. Sa Arabic, Islam. So, kapayapaan ang iniwan ni Jesus. Ang aking kapayapaan hindi tulad ng daigdig. Yung mag-away kayo, gawing payapa, hindi yan. Huwag kayong mabalisa, huwag kayong matakot. Ang Christian, takot sa kanilang aklat. Takot sa Quran. Kung mayroon kayong mga relatives na may gusto mag-asawa, saan ka pupunta? Kung mag-abroad ka sa open city, closed city. Pag magsabi, open city, kapatid, na babae, huwag mong pakasalan yan. Dahil open city, magsusunggalan yan, magdidisco yan doon. Magiinuman, kawawa ka. Pero magsabi ng closed city, pakasalan mo yan. Alam niya ang batas. Hindi siya gusto, mangangalo niya. Hindi gusto magiinuman ng alak. Hindi gusto magsusugalan. See? So, kapayapaan, sabi ng Allah sa Quran, wa may yabtagi ghairal islami dinam falayuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Kung sino pa man ang maghahangad ng ibang reliyon liban sa kapayapaan ay hindi tatanggapin sa kanya at sa kabilang buhay kasama sila mga talunan. Ikalawa ng pagpili ng tunay na reliyon ng mga propeta at sugo. Anong reliyon ni Jesus? Moses, Abraham. Sabi ng Quran 42 verse 13, O Muhammad, ang pinahayag ko sa iyo na relihiyon na kapayapaan, yan din ang pinahayag ko kay Propeta Noah, Propeta Abraham, Propeta Moises, at Propeta Jesucristo. Yes. Ikatatlo ng pagpili ng tunay na relihiyon, money is not involved. Walang tithe sa Islam. Sino ang gumawa ng tithe sa Bible? Matthew 23 verse 23, mga Parisiyo, isinumpa ni Jesus. See? Ang gumawa ng ikapo sa Biblia, Matthew 23 verse 23, mga Parisiyo. Kukunon yung tithes ninyo. Sa Islam, pag mayroon, sabi ng Allah sa Quran, anong sabi ng Allah? Kayo na mananampalataya, sabi ng Allah sa Quran, karamihan ng mga pari ng Hudiyo at pari ng Kristiyano, kinuha nila ang kayamanan sa katauhan at hinadlangan nila sila sa daan ng Allah. Ang ginto at pilak ay hindi nila ginugol sa daan ng Allah. Hindi binigay sa mga pulubi. Alapin ninyo sila sa kabilang buhay, na bibigyan ko sila nakakasakit na parusa. Iinitin ko yun sa apoy at ilalagay ko dito sa kanilang mga noo, dalawang gilid at likod, at sasabihan ko sila, ito na ang kayamanan na kinuha ninyo para sa inyong sarili. So, paano ang pagkuha ng inyong kayamanan? Una, tithes. Next, basbas. Yung rest in peace. Mamamatay ka.
Basbas. Pero kakatayin kami ng sa Islam, pag ang patay, dinubuhat, unti-unti. Nilagay unti-unti. Ginagalang, hindi pasaktan ng dila at kamay. Hindi ka pwede magsabi, mabuti kung namatay, may utang pa sa akin. Ha? Job! Ay, hindi ka ma-paradise. Pero sa Christian, tutusukin nila dito, sipsipin ang dugo, lagyan ng formalin, kakatayin ka nila dito. Kakatayin ka nila. Then, kunin ang iyong dila, lalamunan, tapos lagariin dito, kunin ng utak, dito, kunin yan lahat. Tapos, mag-vigil sila. Nag 1 month, 3 days. Pagsugalan, trabaho ng Diablo. Ha? Then, pagkatapos, may rest in peace. 25 pesos dahil sa baba ng paradise. Pulubi. May rest in peace. 500 pesos. Malapit daw sa paradise. Ang 1,000, napakahaba. Rest in peace. May music na sila. Ganun din ang pagbinyag. Tulad ba video? Tulad ba video? 500 yung kami mahaba-haba. Sige. You ring the bell. Pag ring ng bell, Bisaya ang salita. Panglimbong yung pandaya. Dinadaya nila ang mga tao, sabi ng Allah sa Quran. See? Then, kabaong may bayad. Minteryo may bayad. For how many years kukunin na ang buto mo roon, ilagay na dito sa kumon at lagyan ng susunugin na. Dito pa sila sa daigdig, sinusunog na. Kaya nga kabayan, yan ang tunay na pagpili ng relihiyon. Relihiyon na iniwan ng Jesus. Relihiyon ng propita at hindi kasali ang pira. Paano ngayon pagpasok sa relihiyon ng kapayapaan? Si Jesus ang pasalitain ko, hindi ako magsasalita. Jesus, paano ngayon ang pagpasok? Kilalangin ng kanila ang isa at tunay na Diyos at si Jesus Kristo na yung sinugo. So, and this is life eternal, sabi ni Jesus, John 17:3. At ito ang buhay na walang hanggan, meaning paradise. That they might know they, na kilalanin kanila. The only true God, ang nag-iisang tunay na Panginoon, ang Jesus Christ, whom thou hast sent, at si Jesus Kristo na iyong pinadala. Pag sumaksi ka, na isa lang ang Diyos, at si Jesus ang sugo, diretso ka paradise. Sa Islamic point of view. Pagdating ng Prophet Muhammad, peace be upon him, sabi niya, ito ang susi ng paradise. Kung sino ang magsabi, Ashhadu, ako'y sumasaksi, Allah ilaha, na wala ng ibang Diyos, illallah, liban sa Allah. Wa ashhadu, at ako rin ay sumasaksi, anna Muhammadan, na si Muhammad, abduhu wa rasul, kanyang lingkod at sugo. Wa ashhadu, at ako rin ay sumasaksi, anna Isa, na si Isu Kristo, Abdullah, lingkod ni Allah, wa rasul, at kanyang sugo. Ngayon, Santiago, alam na nila ngayon, ano ang payo mo kay Ray at kanyang mga kasamahan. Nakikinig na sila sa salita ng Diyos na dila ni Jesus. Ano ang masasabi mo pag hindi nila isabuhay sa kanilang sarili at hindi nila isasagawa? Sabihan mo, Santiago, sila. Mamuhay kayo ayon sa salita ng Diyos. Ito'y pinakinggan lamang ninyo. Hindi ginagawa. Sinasagawa, dinadaya niyo ang inyong sarili. See? Sabi ni Santiago sa inyong Bible, mamuhay kayo ayon sa salita ng Diyos. Kung ito'y pinakikinggan lamang ninyo, hindi niyo isasagawa, dinadaya ninyo inyong sarili. So, ayun na ang magpasiya sa inyong sarili. Gayahin ninyo sa hindi. Yan na? Then, next, sabi ni Jesus kanina, nabasa ng brother natin, ni Ray. Yan na? Dahil ang salita na inyong narinig, hindi akin. Hindi sa Diyos na nagsulusan. Jesus, kung hindi sila panig sa iyong salita at mga gawain mo, anong masasabi mo laban sa kanila, ni Ray at kanyang kasama? Hindi panig sa akin ay laban sa akin ay hindi kumukulo sa akin. Yes. Ang hindi panig sa akin ay laban sa akin. So kabayan, totoo ba na kayo talaga ay panig kay Jesus sa Bible ng Christian o kay Pablo na Pariseo? Na kung papanig kay Pablo, dito kayo sa Imperial.
Ang isasabi ko lang sa inyo, kung kayo ay umanig na kay Jesus sa Bible ng Christian, isa na kayong mananampalataya. Isa na kayo, bumalik na kayo sa inyong relihiyon ng inyong mga ninuno. Pag doon kayo panig kay Pablo, Kristiyano kayo. Pero sabi ng Allah, huwag ninyong ipamilit ang pagpatalima sa relihiyon. Nandiyan na sa iyong pasiya yan. Ha? Ngayon, hindi na kayo makakita ng ganito. So, mayroon akong ibibigay sa inyo na